Hello guys! Welcome to my channel. Dito sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng Pag-ibig housing loan gamit ang digital wallet na Maya or kilala sa pangalan na PayMaya. Okay, so kung may Maya kayo dyan, Maya user kayo dyan, or may digital wallet kayong Maya, ito yung tutorial kung paano magbayad gamit ito ng inyong Pag-ibig housing loan monthly amortization. Okay, so click natin itong Maya app. Tapos login tayo gamit ang aking fingerprint. Okay, so click natin itong bills. Tapos sa government ito. Then hanapin natin yung Pag-ibig. So, ito yung Pag-ibig. Okay, so lalagay ko yung account number. Nakopy ko na kanina. Paste. Okay, make sure na tama yung account number nyo, guys. Kasi pag nagkamali kayo, magkakaproblema kayo nyan. Hindi magre-reflect yung binayad nyo. Okay, so magkakaroon kayo ng penalty. So, make sure na bago kayo mag-proceed, double check yung account number. Okay, so next, yung amount na babayaran ko na monthly amortization ko ay 9,315.54. Okay, yan yung babayaran ko. Then, sabi dito, interpayment type. Ito ilalagay ko, housing loan. Okay, so dito naman sa enter housing loan pay option, optional ito. Pero sabi nga dito sa reminders, please indicate your pay option if you are paying your housing loans. Okay, so dahil housing loan yung babayaran natin, so lalagyan natin ng pipili tayo dito sa option sa housing loan pay option. Okay, click natin to. So may tatlong option dito. Ang nakalagay dito, excess amount applied to principal. For example, yung 9,315.54 ko, sinobrahan ko siya, ginawa kong 20,000, yung sobra dyan sa 9,315.54, mapupunta sa principal amount na doon sa niloan ko sa Pag-ibig, mapupunta yun doon. Okay, so mababawasan na yung principal amount. Okay, pag sinobrahan mo yung amount na babayaran mo ngayon. Full payment naman, kapag eksakto na itong full payment mo na ito na 9,315.54 ang babayaran mo, ito yung pipiliin mo, full payment. Pag excess amount applied to regular amortization, ibig sabihin, yung sobrang amount mo dito, i-apply mo sa regular amortization. Halimbawa, ginawa kong 10,000, yung sobra dyan ay next month, yung payment mo ay ikakaltas na yung sobra. Okay? So, kasi nag-advance ka ng, so dahil nagbayad ka ng 10,000, nag-advance ka na, okay, ng excess amount. So, mapupunta yun doon. Tapos, next month, i-deduct na lang yun. Yun na lang ang babayaran mo. Yung may deduction doon sa excess amount na, sa regular amortization mo. So, dahil eksaktong amount ang babayaran ko, 9,315.54, yung monthly amortization ko, pipiliin ko itong full payment. Okay? Then, click natin itong continue. Before pala tayo mag-continue, basahin ulit natin itong pangalawang reminders. Payment will be posted in the next business day. Ibig sabihin, kung ngayon ako nagbayad, bukas pa siya posted yung payment ko. So, ibig sabihin, magre-reflect pa siya bukas. Okay, so kaya kung halimbawa, due date ngayon, ang due date ko is 27, April 27, every 27th of the day ng buwan. Pag nagbayad ako ngayon, bukas magre-reflect yon. Pero pag nagbayad ka during due date, medyo mahirap kasi mapipenalty ka. So, ang gawin mo, dapat 2 days before ng due date mo, magbayad ka na using your PayMaya. Okay? Click natin itong continue. Okay. So, meron siyang biller convenience fee na 5 pesos. Sa Imloilier at sa ibang payment center, meron talagang charge.
may fee pag nagbabayad ka. Sa Imluwilier, 7 pesos yung bayad. Sa SM yata, di ko alam, 12 or 6. Pero dito sa Paymaya, 5. Okay, so hindi ka na mamamasahe, hindi ka na magdadrive dahil ang init ng panahon, pupunta ka pa ng payment center, pupunta ka pa ng Imluwilier o iba pang nag-a-accept ng payment. Mahirap yun kasi mainit ang panahon. So ang gawin mo, Paymaya na lang. Kung wala kang Paymaya, download ka ng Paymaya. Ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. Okay? So click natin itong pay. Okay, double check yung account number. Dapat bago natin i-click yung pay, dapat tama. Yung bill amount, dapat tama din. Sakto doon sa monthly amortization mo. Tapos nakalag payment type, housing loan amortization. Tapos full payment doon sa total amount ng binabayaran mo monthly. Okay, so click natin tong pay. Okay, then click natin continue. Okay, pay now. So sabi dito, payment successful. Okay, screenshot ko. Then pwede natin i-click yung view receipt. Okay, ayan. So click natin to as proof na nagbayad tayo. Screenshot natin. Ayan. Okay, so merong reference number. So itago mo to. Bill reference number. Kasi in case na magka-problema yung payment mo, pwede mong ipatrace sa Maya. Okay, and at the same time, reference number din ito para proof na nagbayad ka sa iyong Pag-ibig housing loan. Okay, so tandaan, screenshot para lagi ka may proof. I-send mo sa messenger mo or itago mo sa Google Drive para kung monthly, meron kang proof. Importante nandun din sa screenshot yung reference number. Okay, so ganyan lang kadali magbayad ng housing loan sa Pag-ibig. So kung nagustuhan mo ang video na to, click subscribe and click notification bell para sa mga susunod kong upload ay ma-notify ka. Okay, so thank you and have a good day.